Are you in heat right now? You want something hot? How about hard? Ah, do you love it when it's rough, spiky, pointy, Massive, scary, fire-breathing, hell-raising, and earth-shattering. Pues, isa ang ibig sabihin yan. Ang hanap mo ay isang kaiju. Mina, what's up? Ano-ano yung mga non-negotiables mo sa taong mahal mo o balak mo mahalin? Siguro, common na dyan yung syempre dapat nagtutoothbrush, may hygiene at hindi naguubos ng oras kanonood ng mga AI microdrama. Pero, okay lang ba sa inyo kung meron siyang secret na ganito? Ang daming nagsasabi na bago ka raw magmahal ng iba dapat mahalin mo muna yung sarili mo. Ang dali at simpleng concept, di ba? Kaso paano mo gagawin yun kung alam mo sa sarili mo na hindi ka normal? In fact, you're far too abnormal kasi hindi sa mukha ka lang kaiju, literal kang kaiju. Gaya dito sa anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang anime na Kaiju Girl Caramelize. Bet na bet kong romance anime sa seasonal lineup ng summer 2026. About to sa babaeng si Kuroe. Nasabihin na nating may literal na kaiju tendency. Every time na may emotion siyang nafe-feel, nagka-transform ang ilang parts ng katawan niya at nagiging kaiju. So syempre dahil dyan naging mailap siya sa mga tao. Which makes sense nga naman, imagine nagkukwentuhan lang kayo tapos biglang natawa si Kuroe sa joke mo. All of a sudden, natanggal yung braso at balikat mo kasi tinapikan niya gamit yung kamay na kaiju niya. Traumatic, di ba? Anyway, dahil sa sitwasyon ni Kuroe, pinili na lang niya maging loner o parang NPC kasi deep inside, wala rin tatanggap sa kanya pag nalaman ng mga tao yung secret niya. One time napansin siya ng classroom idol na si Arata. Itong si Arata, gwapo at bet ng lahat. Poging kapag nakita mo randomly, ipopost mo sa TikTok na, "Internet, do your thing, pakihanap si kuya." Though dati, hindi rin siya ganun kagwapuhan na pag nakita mo randomly, ipopost mo sa TikTok na, guys, ano kayang magandang caption?" Sinamahan ni Arata si Kuroe and then, naging close sila. Close enough para kumain sila ng pancake at magsubuan. Wala pogi privilege. Dahil first time ni Kuroe makaramdam ng kilig like sino bang hindi kikiligin at ma-overwhelm kung low-key i-date ka ng pinakapogi sa classroom na crush ng lahat. Nakaramdam si Kuroe ng something na never pa niya naramdaman which nag-cause para mag-fully transform siya bilang kaiju. Hindi lang basta mala Project Arms o healthy Chernobyl transformation as in Godzilla level na transformation. And yeah, napakasimple lang naman ang premise itong anime ito. Si Kuroe na bigla-bigla nagka-transform sa pagiging kaiju niya and yung crush niyang si Arata na, let's be honest, medyo breezy din talaga ang galaw na mapapaisip ka na talagang nagpapogi siya para mang-risk ng mga Eya cakes. Pasadboy niya lang yung kwentong dati rin siyang pangit para makapagpapansin kay Kuroe which I guess respect the hustle. Overall, ito yung mga guilty pleasure anime na ire-recommend ko sa mga mahihilig sa mga romantic comedy na bet yung may tamang kilig at tawa lang per episode. Ang maganda rin dito, may good lesson din to na pwedeng metaphor na kung mahal natin ang isang tao, tanggap natin kung ano o sino sila regardless ng flaws na meron sila. Porket nagiging kaiju si Kuroe, ayaw nyo na sa kanya? Ako gusto ko si Kuroe. Gusto ko nga siya sakyan Mali! Kapag kaiju kasi, imagine no need na mag-abang sa bus kapag traffic, di ba? So, that's it na nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Seryoso, isa to sa mga top anime ko this summer 2026. Sinilip nyo ba to? Kwentuhan nga tayo sa baba. With that, well, yun lang.